Congressman Paulo Duterte ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay PBBM, may sagot din ng Malacanang. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Pagdating sa politika, walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint. Grabe talaga si Pulong, no? Parang tanga eh. Para kung sagapin niya yung kapatid niya, hindi magnanakaw. Grabe, no? Okay, sana kung sasagapin mo yung kapatid mo, hindi magnanakaw, kaso nuknukan eh. Aray ko. Laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol dito. Sa kabila ng mga pahayag, Hindi nakausap yung publiko, galit na nga yung mga tao sa kapatid mong walang ya eh. Hindi nakausap yung publiko. Hindi nakausap yung publiko, galit na yung mga tao, Pulong. Tanga ka lang kasi, nananaksak ka, patalikod, bobo. Yan ang nangyayari sa'yo, puro ka kasi iyot. Puro ka iyot. ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw bang kinausap ang administrasyon tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment. Una nang nag-hands off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise, habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para mailobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Amy Marcos. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. It's not possible. He is entitled to the wrong opinion. Sa pool. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. O wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget. Alam nyo, hindi ko alam eh. Hindi ko po alam ha. Ito po kasi mga tupad, yung mga ayuda na yan. Hindi po pwedeng putulin yan. Basta-basta. Hindi po pwedeng putulin yan. Ay, ang mga yan, si Amy nga, grabe, nangunguna yan sa tupad eh. Sa distribution, sabi ni Lacson, nangunguna po yan sa distribution. Hindi po pwede basta-basta putulin yan. Nandyan yan eh. Inaasahan niya ng mga mahihirap. Okay na yung mapunta sa kanila. Kaysa na mapunta sa mga hayop na congressman at senador. Bakit ba pag sa mahihirap ang sasama ng tingin? 'Di ba? Pabayaan niyo mo sila makaramdam. Pag sa mahihirap parang ang haba ng debate. Pero dito sa mga nagnakaw na congressman at senador, ang haba ng pagtatakip. 'Di ba? Hindi talaga eh. Time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Pinaalala ni Congressman Duterte sa mga kapwa kongresista na ang anumang perang ipinangako sa kanila ay pera ng taong bayan at dapat ay ihatid ang maayos na serbisyo sa publiko. Sa February 6 pa ulit maaari makapaghain ng complaint laban kay VP Sara kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court sa naunang reklamo sa kanya bilang unconstitutional dahil sa paglabag daw nito sa 1-year bar rule nang magsunod-sunod ang pag-file ng mga reklamo sa Kamara. Sinunod ng Senado ang SC ruling at in-archive nila ang complaint laban sa kanya na mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Samantala, hindi lang daw si VP Sara ang posibleng humarap sa impeachment complaint. Una nang sinabi ni Representative Edgar Erice na isang potential impeachment complaint ang posibleng harapin din ni Pangulong Bongbong Marcos. I-file nyo na! I-file nyo nang i-file! Kabilang dito ang betrayal of public trust bilang isa sa mga ground nito. Hindi muna pinangalanan ni Erice kung sino ang maghahain ng complaint laban sa Pangulo. Agarang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, unsubstantiated ang pahayag na ito at nananatili raw committed ang Pangulo sa mga aksyong mararamdaman ng mga Pilipino. Hindi raw binibigyang bigat ng administrasyon ng mga haka-haka o political maneuvering. Nirerespeto raw ni PBBM ang existing constitutional processes at naniniwala siyang ang magiging trabaho ng Kamara ay sumasandigan sa katotohanan at batas. Yan Ayan po
Umiiyak si Pulong sa kanyang walang kwentang kapatid. Kung sana kayong kapatid niya hindi magnanakaw. At yung impeachment ni BBM, sige, i-go nyo. Tingnan lang na po natin. Kasi siya nag-expose, siya i-impeach. Aba, ibang klase yun. Aray ko. Okay, dumako na po tayo dito. Maganda po ito. Natagpuan na po si Bato. At eto na po. Sandali na po, i-share lang natin. Eto na po ang pagtatagpo ni Bato. In-expose po ni Richard. Pakinggan po natin. Are you there? Happy New Year po, Happy New Year. Oh, happy New Year. Mukhang may mga darating pa ibang abduction Kamusta kayo? Parang Sinasabi si ano, Liz, no? Chris, kamusta? Sabi kasi kanina, 5 minutes na nag-aayos ka pa ng buhok. Sabi ko, kulang 5 minutes doon. Sa akin kasi, less than 5 seconds, ayos na buhok ko eh. Sino? Wala na May 5 seconds ba? minutes. Natira pang 5 seconds. Oo. Eh, ano ba yung chismis mo? Sabi mo kasi, kita mo yung warrant of arrest. Pwede mo naman kami ginadala ng kopya. Alam mo naman, same circles lang tayo, Sir Ronald, habang yung nagpa 5 seconds ka nag-aayos ay nagpalitan ng mga dokumentos. No, I'm sure the good senator already knows this too. Kaya nga, Ayan na. Legit na po ang warrant of arrest. Patay ka na. Aray ko. Wala na. Legit na po ang warrant of arrest. Delikado ka na, Bato. are we sure even where he is right now, diba? And I'm sure this team is also preparing for contingencies and all at may kinalaman din siguro yung request ni Congressman Pulong na the Supreme Court should be involved. Not only retrospectively on dun sa ICC handover of former President Duterte, but I think this is also relevant to potentially new arrests to come in the coming weeks and months, no? So, naalala ko, no 2024, pinagtawanan kami ni Justice Carpio when we said, although noon, hindi pa namin nakita yung copy ng warrant of arrest, but we were told by very authoritative sources na yun yung direction of tingin. Naalala ko, pinagtatawanan tayo, and the next thing you know, nangyari talaga last year yung arrest ni President Duterte. But we know that this is not just a question of law, this is not just a question of determination ng ICC, this is also operational. Operational security, hindi na to a secret to a great degree, but it's a question of operational security and operational enforcement. In the case of President Duterte, of course, there was a surprise element. Partly the surprise that Digong himself was not smart enough to realize that if he didn't want to stay in China, if indeed China was not willing to give him the kind of gilded exile that he was having in mind, a la Maduro in Turkey, allegedly was also offered the gilded exile that he didn't take. Then if you were to fly back to Philippines, dapat sana kinuha niyo yung private jet to go bypassing Manila, maybe via Cebu, or go straight to Davao. He had the option. Pero Richard, ang tanong kasi ni Ami, ay nakita mo ba yung warrant? Para alam niya kung gagawin niyang headline ng Philippine Star bukas. Kumbaga, Ano nung nakita mo. naglalakad ka kasi, sabi mo, nakita mo na yung warrant eh. No? Basta may nakita tayo, yeah. Yes, may nakita tayo. Unless my eyes are lying to me or kailangan ko na check. Ayan na. May warrant talaga. Si Kalbo.